Isang magandang araw na naman sa inyong lahat mga ka-G-Lovers. So pasensya na kung bihira tayo maka-upload. So may dinala sa atin dito isang follower natin. So dati nakapaayos na to dati sa akin ng krill. So itong inayos natin ay nakadami na ako ng fuse. So laging pumuputok dito yung fuse. Nakita nyo ba yun? Madami na yung fuse. Yan, lagi yan pumuputok. So, sasabihin ko sa inyo kung bakit laging pumuputok. So, una munang ginawa ko dito, nilagyan ko ng fuse kasi dati putok na. Tapos, pag plug-in ko, pag-on ko, putok agad. So, next kong step ginawa, tinanggal ko itong mga connection na to. Yan. Tapos, nilagay ko yung fuse. Tapos, pag plug-in ko, hindi pumutok yung fuse. Hindi na siya pumutok. So, binalik ulit siya. Yan, binalik ulit naman siya. Tapos, pag plug-in ko naman ulit, pumutok yung fuse. So, ang ginawa ko mga ka-G-Lovers, pag basta binabalik yung mga connection na yan, laging pumuputok ang fuse. So, ang ginawa ko, step by step na yung ginawa ko. So, una ko munang ginawa, itong side na to, inalisan ko ng supply, nilagyan ko ng fuse, pumutok. Tapos, binalik ko siya ulit, tapos nilagyan ko ulit ng fuse, doon naman sa may side na yon, nilagay ko yung, inalis ko yung connection, hindi pumutok yung fuse. So, sabi ko baka yung problema dito. So, yan yung ginawa ko. Nakita nyo ba yung tinanggal ko na mahaba na connection, na supply? Yun ang tinanggal ko. So, kaya napag-isip-isip ko na dito sa may side na to, dito laging pumuputok ang fuse pag nakakabit. So, ito yung may problema. Yan o, yan tinanggal ko na. Itong side na to ay walang problema. Kasi yan kinabit ko, lagyan ko ng fuse, hindi pumutok. Yung itong side na to, tinanggal ko, yan o, tinanggal ko. Yan yung nagpapaputok ng fuse lagi. Kaya ito yung may problema. Yan ito. So ito, sabi na may-ari ay bininta lang daw to sa kanya. Tapos dinala sa akin kasi tiningnan niya kung kakayanin ko ba bang ayusin to. So sabi ko, try ko. So, yan o, kita nyo, tinanggal ko na yung mga output. Yan, kita nyo, tinanggal ko na yung mga output niyan mga ka-G-Lovers. May nakita na ako dyan na sira. Ito, nilayo ko na isa. So, ang gagawin ko muna dyan ay uubusin ko yung tatanggalin. Yan, tatanggalin natin to lahat. Yan, para malaman natin kung ilan ba dyan yung tinamaan. Tapos, doon naman sa kabila, ito yung A1943. Sa kabila niyan ay C5200. So, yun sa kabila din, tatanggalin ko at aalamin ko rin kung ilan yung posibilidad na tinamaan. So, nung una kasi akala ko transformer lang ang tinamaan kasi pag naglalagay ako ng fuse, pumuputok agad. So, buti na lang. So, ginawa ko yung step na to kaya nalaman ko na dito pala yung problema. So, tanggalin ko lang to muna. So, bali ito, tinanggal ko na siya mga ka-G-Lovers. Almost lahat na yan tinanggal ko. Chinik ko na rin isa-isa. Bali, may nakuha akong dalawang shorted. Yan. 9 pieces yan mga ka-G-Lovers. Dalawa yung shorted. Yan. Dalawa yung shorted. So, next ko naman na ginawa dyan, doon naman tayo sa kabila niyan, yung C5200. So, tatanggalin natin lahat yon. Tapos, check na rin natin kung ilan ba rin yung shorted doon. O kung may shorted man. So, A1943 yung inuna natin. So, ito yan, no. Sa kabila niyan ay C5200. Ito, C5200 to mga ka-G-Lovers. Yan, C5200. So, ang gagawin natin ay ito naman yung tatanggalin natin. Yan, tatanggalin natin yan. So, inalisan ko na siya ng mga tornilyo, yan. So, tanggalin lang natin siya. Tapos, isa-isahin rin natin siyang itest. Tapos, titingnan natin kung dito sa C5200 may tinamaan din ba. Kasi, once na may tinamaan dyan, siyempre, i-check natin itong mga resistor na rin na to. Doon sa may shorted na nakuha na natin. Kasi, pwedeng ma-open din yan. Pero, minsan, hindi naman. Pero, ito muna yung gagawin natin. Tatanggalin natin itong C5200. Isa-isahin natin, i-check. So, yan yung ginawa natin dyan. So, ito, tinanggal ko na siya lahat. Ganun din, same din. Sa A1943, dalawa rin yung nakuha ko. So, ito, dalawa rin yung nakuha kong shorted. So, pareha sila ng posisyon yung nakuhaan ko.
So, parehas yung position. Kung saan ko nakuha yung shorted sa A1943, ganoon din sa kabila. So, parehas sila ng position. So, kaya mamaya, bago tayo mag-ano nito, mag-test. So, ikakabit natin yung good, ipa-plugin natin kung puputok pa ba yung fuse. Tapos, mag-check tayo ng bias bago natin lalagyan ng parts. So, kita nyo, ito yung position na sinasabi ko sa inyo. Diyan ko nakuha yung shorted, diyan din yung hindi ko nilagyan na dalawa. So, kita nyo, yun sinasabi ko sa inyo. So, kung saan kayo nakakuha ng shorted, ganyan din yung gagawin nyo na wag nyo lagyan kasi i-check nyo muna yung bias nito. Baka kasi may na-open dito na resistor. Yan, na-open na resistor bago kayo mag-proceed magpalit. Yan. So sa kabila, ganun din yung position nyan. So ganyan na ganyan, walang pinagkaiba. So ito na, pinawer on ko na siya mga ka-G-lovers. Hindi na nagputok yung fuse o hindi na pumutok yung fuse pero open pa to. Yan, wala pa siya nakakabit. So ang gagawin natin dito, mag-check tayo ng bias. Yan, check natin yung bias. So kita nyo, hindi rin na-protect. Pero wala pa yan, output na dalawa. So tinanggal natin. Yan. So, sa kabila, okay yan. So, ang gagawin natin ay i-check natin to bago tayo magkapit ng output. I-check muna natin. So, kukunin ko muna yung multimeter natin tapos mag-check tayo. Basta importante, hindi na siya naputok yung fuse saka wala na siyang protect. So, ito na, sinitap ko na siya mga ka-G-lovers. Nung pag-check ko dito, yan, 0.5. Pagdating dito, wala siyang bias. Nagtaka nga ako, ba't wala siyang bias? Kasi, nung tinis ko naman yung resistor niya, okay naman siya mga ka-G-lovers. Dito sa kabila, wala rin siyang bias. So, ang inisip ko nga mga ka-G-lovers, dahil wala tong output nakalagay, baka talagang walang ganyan na bias. So, ang ginawa ko, nagbaka sakali ako mga ka-G-lovers na kabitan ko na lang siya ng output, baka magkaroon ng bias. Kasi meron mga ganyan na pag tinis mo, wala siyang bias. So, pag kinabitan mo ng output, saka nagkakaroon. So, yan yung ginawa natin dito. So, saka dito, napansin ko rin, hindi normal yung bias. Ayan o, kita nyo, hindi normal. Yan. Pero good yun yung resistor niyan. Kasi chinik ko na yung resistor. Dapat ganito siya, nasa 0.5. So, kaya ang ginawa natin, kinabitan ko siya ng output, saka ako nag-check talaga ng bias. Kasi iniisip ko talagang ganyan siguro yung design niya na hindi magkakaroon ng bias pag hindi kinabit yung output. So, kinabitan ko na siya ng output, inon ko na rin siya mga ka-G-lovers, hindi siya nagputok. So, ibig sabihin, so, wala na siyang problema siguro. So, chinik ko siya dito, ganun pa rin, walang bias din. So, dito meron. Yan o, kita nyo, meron siyang bias. So, dalawa lang yung walang bias dyan. Yung pangalawa at pangatlo. Itong pangatlo na to at yung pangalawa. Yan, pangalawa. So, sa kabila, yung ano doon, sa kabilang mga output, normal yung bias doon. So, kumpleto yon. So, walang problema doon. Kinabitan ko na rin yon. So, chinik ko na rin yon. Wala doon problema sa bias. So, dito lang talaga may problema. So, tiningnan ko siya ng maigi dahil okay naman yung resistor. Naisip ko baka ito umangat yung mga resistor, so hindi nakakabit o hindi nakakonek ng maigi dun sa ano niya, sa connection. So ginawa natin, yan, tinasan ko siya ng sound, tapos chinik ko yung bias ulit. Baka kasi kailangan taasan ng sound kasi iba-iba yung connection ng ano niya, ng resistor. So, inimputan na natin siya ng audio. Tumutunog na nga mga ka-G-lovers. So, nag-check ulit ako ng bias sa pangalawa at pangatlo.
So ganun pa rin, wala pa rin siyang bias. Yan, nawawala-wala pa rin siya. Pero sa iba, okay naman siya, meron naman siyang bias, wala namang problema. So nung chinik natin yan, normal naman yung bias niya. So sa pangalawa at pangatlo lang yung may problema. Kaya sabi ko, baka good naman yung resistor, baka hindi nakakonek ng maigi yung resistor papunta dun sa sa output natin. So kita nyo may sound na yan, pero ito lang dalawa yung may problema natin, wala siyang normal na bias. Puro resistor ka na. So, bali sinabi ko nga sa may-ari nito na i-check ko pa rin yung resistor para sigurado baka hindi nakakabit sa output. Kaya siguro ganon na hindi nagkakaroon na siya ng bias, so wala siyang bias. Yung pangalawa at pangatlo lang naman yung problema natin. Sa kabila, walang problema na yon. So, chinik ko siya dito. Napansin ko nagbabasir siya, minsan hindi. Pag dinidiinan ko nabasir, kaya naisip ko baka hindi nga talaga nakakonect ng maigi. So ginawa natin dito, ni-resolder natin yan para talagang wala na tayong paghihinalaan na hindi siya nakakonect. So pag ganun pa rin wala siyang bias, may problema nga talaga sa drive na papunta dyan. So susuyurin natin yan. Pero pag ni-resolder natin nagkaroon ng bias, so ibig sabihin nag-lose contact lang yung resistor sa papuntang output, kaya siguro na wala siyang bias. Bali, yan yung may-ari natin na dati, ginawan ko na rin yung video niyan na nagpaayos siya dati dito ng grill. So, siya rin yung may-ari nito na binili niya lang. So, yan o, kita nyo. Yan, ang gagawin natin, itong resistor na to, yan, i-solder lang natin sa pangalawa at pangatlo. Kasi yun lang may problema sa atin na walang bias, yung pangalawa at pangatlo. Yung iba, walang problema kasi normal na. So, ang ginawa ko dyan, siyempre, tinanggal ko muna yung, niya, yung power on, tapos inantay ko siya ng konti para ma-discharge. So, chinik ko naman, wala naman siyang supply na, kaya pwede na ako mag-solda. So, ingat-ingat kayo, bago kayo mag-solda, dapat ma-check nyo na wala talagang tirang voltage. So, pwede nyo naman tanggalin yung connection para sigurado. Yan, niresolder ko na siya mga ka-G-lovers. Yan, niresolder ko. Yung resistor niresolder ko dyan doon sa pangalawa at pangatlo. Na papunta dyan sa output na yan, niresolder ko lang. So, hindi ko na ma-focus kasi walang mapaglagyan ng ng camera stand. Kita nyo, ang laki na kasi ng case ng amplifier na to. Hindi natin mailagay kaya hindi natin ma-focus na maigi. Pero yung resistor ang sinulda natin dyan. So, ito na. Pinagin ko na siya ulit mga ka-G-lovers. So, wait lang. Hindi ko po pala pinag-in. Yan. Pinagin ko na. Umilaw na siya. Yan. Saka ako nag-check ng bias dito. Inulit ko. Wait lang. Oh. Nagkaroon na siya. Oh. Kita nyo ba? Nagkaroon na. Sinabi ko nga sa may-ari, nagkaroon na. Yan, pinakita ko pa sa kanya. Yan. Sabi niya, yun sa ilalim kung okay pa daw niya. Sabi ko, okay pa, okay yung bias sa ilalim. So, meron ng 0.5. Yung pangalawa at pangatlo. Yan, 0.5. So, ibig sabihin, good na yung bias sa pangalawa at pangatlo dahil lang dun sa resistor na hindi nakakabit, kaya wala siyang bias. So, ibig sabihin, kumpleto na to. Lahat na normal yung bias, mapa sa C5200 at A1943 ay lahat normal yung bias. So, pwede na natin tong patugtugin. So, maliit lang yung speaker ko, kaya hinihinaan ko lang siya mga ka-G-lovers. So, ayan, okay na to. Sana meron kayong natutunan sa tutorial natin. Kahit paputol-putol lang kasi hindi tayo makapokus na mag-video ng diretsuhan ito mga ka-G-lovers. Kasi ito ay talagang matagal bago siya maayos. Sensitive kasi yung mga ganitong power amp. Kaya hindi masyado akong nag-aayos ng mga power amp kasi ang tagal bago maayos. So, pagtanggal pa lang nga ng output, ang hirap na. Ang tagal bagong matanggal yan lahat na yan. So, kaya minsan hindi ako naayos masyado ng mga power amp, lalo na kung mahirap hanapan ng parts. So,
So, okay na to mga G-Lovers. Thank you very much. Sana meron kayo natutunan sa tutorial natin na to. So, patugtugin lang natin to. Testing lang tayo ulit. Yan ang problema ka. Sabi ako kung anong bakalan na bakalan. Lagi, ibuha na sa paraan ba sa tumanaw? Yeah. Dapat kaya kung anong pisan ko naman dyan, iyo mag-revive mo. Tanganing kompleto tanong. Hindi, parang kung may dumanon o ano. Nagmamadali pag-aayos. Ayun na. You still feel me wrapped up in that starlight, peeking through your curtains, buried in the music. All the words are